sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Medea, 39 years old na sa ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Cebu City. Pero tubong ormok talaga ako. Matagal na rin po akong nakikinig sa Papa Dudut Stories at maraming kwento na rin po akong napakinggan. Sa pagkakataong ito ay umaasa ako na itong sulat ko naman ang maririnig kong binabasa mo, Papa Dudut. Lumaki ako sa pamilyang mahirap, yung tipong isang kahig, isang tuka. Mga magsasaka, mga magulang ko, pero dahil hindi sa amin ang lupang sinasaka namin ay wala ring halos kitain ng mga magulang ko. Kaya kaming apat na magkakapatid ay bata pa lamang ay mulat na kami sa lupit ng buhay at palaging sinasabi sa amin ng aming mga magulang na kung gusto naming makaahon sa kahirapang nararanasan namin ay kailangan naming mag-aral ng mabuti. Kailangan naming makapagtapos ng pag-aaral nang sa ganon ay makakuha kami ng magandang trabaho, ng mga desenteng pasahod. Palagi kaming pinapaalalahanan na ang college diploma namin ang magiging ticket namin sa aming pag-asenso. Kaya naman ginawa ng mga magulang ko ang pag-araling kami. At dahil ako ang panganay, ako ang naging focus nila noon. Dahil ako ang unang makakatapos ng pag-aaral kung sakasakali. Ako ang inaasahan noon ng lahat na magiging daan para maiahon ang pamilya namin sa kahirapan. Papa Dudut, lumipas ang panahon pagka-graduate ko ng high school ay pinag-aral ako ng mga magulang ko dito sa Maynila. Alam ko kung gaano katindi ang pagod nila sa ilalim ng sikat ng araw para lamang mapadalahan ako ng pera dito. Bawat butil ng palay na inaani nila ay katumbas ng pangarap nila para sa akin na magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero hindi biro ang college na puno ng pagsubok ang buhay ko. Sinikap ko pa rin na makabawi. Kaso Papa Dudut ay hindi talaga nahinto ang mga 5 at incomplete na grades. Nung naramdaman ko na hindi ko na kayang habulin ang mga backlogs at bagsak ko. Natakot ako na baka mabigo sila at maging sanhi ito ng kanilang pagkakasakit. Kaya naman gumawa ako ng isang desisyon na habang buhay kong pagsisisihan. Noong mga panahon ng graduation ay gumawa ako ng kung ano-anong dahilan para hindi sila makapunta rito sa Maynila para saksihan ng seremonya. Sinabi ko na limitado lamang ang slot sa venue at mahigpit ang protocol. Kaya hindi pwedeng magsama ng maraming bisita sa loob ng school. Masakit para sa akin na marinig ang lungkot sa boses ni tatay noong sinabi kong huwag na silang bumiyahe mula sa Ormoc. Pero kailangan ko yung gawin para hindi mabuko ang lahat. Nagpakuha ako noon ng isang photographer dito sa Recto habang nakasuot ako ng graduation picture. Kompleto ang props nila kaya masasabing mong lehitimo na graduate ka. Isa rin sa ginawa ko ay ang paggawa ng diploma sa Recto. Oo, peke yun. Para lamang ipakita sa mga magulang ko na hindi nasayang ang kanilang paghihirap. Nang matapos gawin ang pekeng diploma ay muli akong nagpakuha ng litrato na nakasuot ng hiram na toga habang kunwari nasa graduation ceremony tapos ay hawak-hawak ko ang pekeng diploma. At yun ang sinend ko sa aking mga magulang na nasa Ormoc. Napakasakit makita
Natuwang-tuwa sila at binalita na sa buong barangay namin sa Leyte na may anak na silang degree holder at ganap ng profesional. Tuwing nagpapadala sila ng mensahe na nagsasabing sulit daw ang lahat ng pagod nila sa bukid ay parang sinasaksak ang puso ko sa sobrang pagkahiya. Dito sa Cebu ay nagpanggap akong naghahanap ng trabaho sa malalaking kumpanya pero ang totoo ay hindi ko alam kung paano sisimula ng pag-aayos ng mga bagsak ko. Nakakulong ako sa isang kasinungalingan na ako mismo ang bumuo at ngayon ay hindi ko na alam kung paano lalabas nang hindi sila nasasaktan. Gabi-gabi ay nakatingin lamang ako sa kisame ng boarding house ko habang iniisip kung hanggang kailan ko kayang panindigan ang huwad na tagumpay na ito. Alam ko papadudot na darating ang araw. Nahanapin nila ang bunga ng aking pag-aaral at hindi ko alam kung ano ang palusot na naman ang gagawin ko pagdating ng oras na yon. Ang bawat sentimo na pinapadala pa rin nila para sa aking board at lodging habang naghahanap ng trabaho ay tila nag-aapoy na uling sa aking mga kamay. Dasal ko noon na sana'y may lakas ako ng loob na aminin ang lahat. Pero ang takot na makita ang luha sa mga mata ng magsasaka kong magulang ang pumipigil sa akin. Nagsisisi ako na hinayaan kong lamunin ako ng takot at hiya hanggang sa humantong ako sa paggawa ng peking dokumento na sumira sa aking integridad. Gusto ko lang naman silang pasayahin at huwag mabigo. Pero na-realize ko na mas masakit na sampal ang katotohanan kapag nalaman nilang niloko ko sila sa loob ng maraming taon. Patuloy akong nagdarasal noon na sana ay mabigyan pa ako ng pagkakataon na maitama ang lahat at tunay na makapagtapos bago mahuli ang lahat. Pero papadudot, naging malupit sa akin ang tadhana dahil tuloy-tuloy noon ang aking pagbulusok paibaba. Hanggang sa nagdesisyon na talaga akong huminto na sa aking pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Samantala yung peking diplomang pinapadala ko sa aking pamilya ay isinabit nila sa pader ng aming bahay. Para sa kanila. Simbolo na yon ng pag-asa. Na isang araw ay may ahon ko na sila sa kahirapan. Wala po silang kalam-alam noon na struggling ako noon sa buhay lalo na sa paghahanap ng trabaho. Nagsimula ako maging sales lady sa isang mall hanggang sa naging isang cashier hanggang sa naging bahagi ng maintenance staff. Pero ang akala ng pamilya ko, nagtatrabaho ako sa mall bilang supervisor na may malaking sweldo. Papadudot noong nagtatrabaho ako sa isang mall sa North EDSA. Ang sweldo ko ay pumapatak sa 15 to 18,000 pesos kada buwan. Pero dahil sa marami ding kinakaltas sa akin, ang napupunta lang sa akin ay nasa 11 hanggang 13,000 pesos. E nagbabayad pa ako ng upa sa boarding house tapos nagbabayad din ng kuryente, tubig at utang. Kaya ang natitira na lang sa akin ay nasa 6,000 lang tapos yung 4,000 pesos. Pinapadala ko pa sa Ormoc kada buwan. Tuwang-tuwa na noon ang mga magulang ko dahil para sa kanila. Malaki na ang 4,000. Bali ang natitira lang sa akin noon ay humigit kumulang sa 2,000 piso lang. Siyempre sobrang hirap pagkasyahin noon sa loob ng isang buwan. Pero wala akong magawa kasi wala naman akong natapos kaya mahirap talagang makahanap ng trabahong may malaking sweldo. Samantala habang naghihirap ako dito sa trabaho, ang pamilya ko naman ay panay ang pagmamalaki nila sa akin sa mga kamag-anak namin. Hanggang sa dumating mula sa Maynila ang pinsan ko at dumalaw sa Ormoc para sa reunion. Ang hindi ko alam, yung pinsan kong yon ay graduate din pala sa university na pinasukan ko noon. At dahil nga sa graduate siya, may diploma din siya ng katulad ng pinadala ko sa aking mga magulang. Natatandaan ko na kakauwi ko lang sa trabaho noon nang tumawag si mama at galit na galit. "Medea, ang sabi sa akin ng pinsan mo, si Erwin ay peke daw ang diploma mo. Siyempre pinagtanggol ka namin.
Pero pinagpipilitan talaga niya na peke ang diploma mo. Ayun, inaway ng tatay mo kasi kinalat ni Erwin sa mga kamag-anak natin na hindi ka naman pala graduate ng management. Kwento ni mama sa akin. Natigilan naman ako sa narinig ko, Papa Dudut. Bumilis noon ang tibok ng puso ko. Pero dahil sa ayaw kong masaktan ko ang mga magulang ko ay pinanindigan ko noon ang pagsisinungaling. Paano naman po nasabi ni Erwin na peke ang diploma ko o sisa ko? Yung mga signatories kasi sa diploma mo, mga taong matagal na raw na retired. Hindi raw tugma sa taon kung kailan ka graduate. Sagot ni mama sa akin. Huwag niyo na pong pansinin yun. Baka naiinggit lang po si Erwin kasi hindi na siyang nag-iisang college graduate sa angka natin. Gusto niya kasing suluhin ng credit na siya lang ang nakapagtapos. Katwiran ko na lamang. Yun nga ang sinabi namin kina Erwin at sa tita Pilar mo eh. Palibasa kasi gusto nila na sila lang ang bida. Ay nako, wika ni mama na halatang hindi pa nakakatunog sa kasinungalingan ko. Papadudot pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni mama ay nanlumo ako, kinabahan at nakonsensya. Pinagtanggol ako ng mga magulang ko sa mga kamag-anak ko at hindi nila alam na nagsasabi ng katotohanan si Erwin. Kaya napaiyak ako noon dahil nakonsensya ako. Humingi ako ng tawad sa Diyos at hiniling sa Kanya na sana'y pagbigyan niya akong makabawi. Kaso papadudot hindi nangyari yon at sa halip ay lalo akong nabaon sa pagkakalugmok. Samantala walang kasinungalingan ang tumatagal dahil wala akong kalam-alam na tinawagan pala ng mga magulang ko ang university para ikumpirma kung graduate ba talaga ako o hindi. Hindi naman nila agad nalaman ang resulta pagkatawag nila pero makalipas ang 2 linggo. Nagpadala ng sulat ang university namin confirming na hindi nga ako nakagraduate at pekang diplomang ibinigay ko sa kanila. Nalaman kong nalaman na nila ang lahat ng katotohanan. Dahil nagpadala sila ng litrato ng letter na galing mismo sa university na hindi nga ako graduate at peke ang diploma ko. Sobrang disappointed sila sa akin lalo na si Papa na mura ng mura sa akin sa messages. Hindi ko naman sila magawang harapin dahil na rin sa sobrang kahihiyan. Nagpatuloy ako magpadala ng pera sa kanila kada buwan pero hindi ko sila kinakausap dahil ayaw kong marinig ang mga frustrations nila sa akin. Sa kabilang banda ay lalong lumala ang hirap ng buhay ko. Kaya isa lang ang naisip kong paraan noon para makatakas sa sitwasyong yon. Ang mag-asawa. Nagkataong maraming mga nanliligaw sa akin noon pero wala sa kanila ang atensyon ko. Dahil hindi nila ako maiahon sa kahirapan. Ang target ko ay isang lalaking mataas ang narating kesa sa akin. At may magandang trabaho. Pero wala akong naging manliligaw noon na ayon sa sinet kong standards. Naisipan ko rin kasi na sino nga ba ako para mag-set ng mataas na standards. Wala naman akong narating sa buhay. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Lionel. Nakilala ko siya sa mall kung saan kami parehong nagtatrabaho. Isa siyang checker sa counter. Ako po ang unang nangulit sa kanya at hindi naman siya sobrang gwapo at hindi rin pangit. Sakto lang. Siya yung tipo ng lalaki na malakas ang dating at may appeal para sa akin talaga. Para sa akin ay cute na cute at pogi na po siya. Lalo na dahil sa pormahan niya. Alam niyo yung mga nauusong porma ngayon? Ganon siya palagi. Laging naka-baggy pants at t-shirt. Doon ako mas lalong nahulog dahil gusto ko ang estilo ng datingan niya. Ako ang unang nag-chat sa kanya sa Facebook at sinabi ko na, "Hi, can you please reply to my message?" Nag-reply naman siya at doon nagsimula ang tuloy-tuloy naming pag-uusap. Ilang buwan ang lumipas at niligawan niya ako at maayos yun at may respeto. Aminado ako, papadudot na parang naging easy to get ako sa kanya. Pero sa totoo lang ay hindi naman talaga. Hindi ako ang tipo ng babaeng madaling makuha. Ewan ko ba pero pagdating sa kanya, parang ang bilis kong sumagot at nagtiwala kaagad sa nararamdaman ko. Hanggang sa sinagot ko na nga siya. Agad na ipinakilala niya ako sa mga magulang niya at dinala sa bahay nila. Doon niya sinabi na sana'y matanggap ko siya kahit na mahirap lamang sila.
Sinabi niya na kubo-kubo lang ang bahay nila at baka mabigla ako. Sinabi ko naman sa kanya na walang pinagkaiba yon sa bahay namin sa Ormoc at sanay ako sa kahirapan. Pagdating ko roon, napakabait ng pamilya niya at buong puso nila akong tinanggap bilang parte ng buhay niya. Dumating sa point na nagdesisyon na kaming magsama at nakitira ako noon sa bahay nila. Sinabi niya na sana'y masanay ako sa kung ano ang meron dahil madalas ay gulay ang ulam nila at simple lang ang pamumuhay nila araw-araw. Pero Papa Dudut, imbes na gumanda ang buhay ko ay lalo akong nakaranas ng paghihirap. Mabait naman si Lionel at wala akong problema sa pamilya niya. Pero ewan ko ba at parang may kaakibat na kamalasan ng buhay ko. At hirap na hirap kami sa buhay. Dumating kami sa point na pumapasok kami sa trabaho na naglalakad lang tapos ay wala kaming makain. Kapag lunchtime ay kinakapalan ko na lang ang mukha ko. At humihingi na lamang ako ng paisa-isang subo sa mga pagkain nila. Pero madalas ay soup at kanin lang ang kinakain ko. Halos mawala na ako ng pag-asa noon at pumasok doon sa isipan ko na makipaghiwalay na kay Lionel dahil nakukonsensya ako. Kasi mahirap na nga ang pamilya niya tapos ay dumagdag pa ako sa palamunin. Doon ko napatunayan na mali yung assumption ko na ang pag-aasawa ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Dahil sa totoo lang, dagdag responsibilidad lamang ito na lalong magpapahirap sa mahirap mo ng buhay. Kaya naman sa huli, matapos ang isang taong live-in namin ni Lionel ay naghiwalay po kami. Pero in good terms naman kami noong naghiwalay kami at nagpatuloy ang friendship namin pagkatapos ng hiwalayan. Sa kabilang banda naman, dahil sa hindi na nga ako nakapagpapadala ng pera sa mga magulang ko noon sa Ormoc, simula nung makipag-live-in ako kay Lionel ay tumigil na sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Hirap na kasi sina mama at papa. Tumatanda na rin sila at tumihina na ang kanilang katawan. Kaya nagtrabaho na lamang ang mga kapatid ko para mayroon silang panggastos at makasurvive sila sa pang-araw-araw. Samantala dahil na rin sa labis na pag-uusig ng aking konsensya, nang mabalitaan ko ang nangyari sa pamilya ko, naglakas loob na lamang ako na tawagan sila at tulad nga ng inaasahan ay naging malamig ang pag-uusap nila sa akin. Inungkat pa rin nila yung ginawa kong pamimeke ng diploma para lamang mag-pretend na nakatapos ako ng pag-aaral. Sobra daw silang napahiya kaya tinigil na nila ang pakikipag-communicate nila sa mga kamag-anak namin. Umiyak naman ako at humingi ng sorry sa kanila. Tinanggap naman nila yon pero hindi na raw sila umaasa sa akin na maiaahon ko pa sila sa kahirapan. Dahil din sa ginawa ko, kaya parang nawala na sila ng motivation para pagtapusin ang mga kapatid ko sa pag-aaral. Dahil naman sa sinabing yon ng mga magulang ko ay lalo akong inusig ng aking konsensya. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na susubukan kong bumangon muli. Bukod sa trabaho ko doon sa mall, nag-online selling din po ako. Hanggang sa meron akong dating katrabaho sa mall na nagnenegosyo at umasenso at naging importer noon ng Himalayan salt lamps na galing sa Pakistan. Inalok ako ng kaibigan kong si Kyumi na maging reseller ng Himalayan salt lamps niya. At that time, yung 2 kilo ng Himalayan salt lamp na 200 pesos ay pwede mong i-resell ng 500 pesos. Marami ako na ibenta noon papadudot sa kada araw na nakakabenta ako ng mahigit na 200 units ng 2 kilo Himalayan salt lamp. Isipin nyo halos nakaka 60,000 pesos ako noon kada araw at ang kalahati noon ay pinapadala ko kina mama sa Ormoc habang ang natitira ay iniipon ko. Mula 2015 hanggang 2019 ay naging ganoon ang trabaho ko. To the extent na nag-resign na nga ako sa trabaho. Kasi dumating ang pandemic noong 2020. Humina at nalaos na ang Himalayan salt lamps. Bukod pa doon ay nagsulputan kasi ang mga peke na made in China na mas mura kesa sa authentic na made in Pakistan. Buti na lamang at malaki ang naipon ko kaya kahit na may pandemic ay nakakapagpadala pa din ako ng pera sa pamilya ko sa Ormoc. Dumating nga ang 2021. Nagpasya na akong umuwi sa Ormoc dala ang malaking perang naipon ko
At yun ang ginamit ko noon, Papa Dudut, para makapagpatayo ako ng bahay. Sa puntong yon ay nakabawi ako sa aking mga magulang dahil naiahon ko na sila sa kahirapan. Nakabili ako ng lupa at tinayuan ng 2 palapag na bahay, pero sa kasaganahang ibinibigay ko noon sa aking pamilya ay tila may kapalit. Dahil simula noon, umasa na sa akin ang mga kapatid ko na noon ay may sarili ng pamilya. Malaki ding gumastos noon ang mga magulang ko, tapos si Papa ay nalulong sa sabong. Hinayaan ko lamang yon kasi kaya ko naman. At sa kada time ay may negosyo naman ako, ang pagtitinda ng mga frozen foods. Gising ako ng alas 4 ng madaling araw para mag-asikaso ng mga order at mag-offload ng mga supply, habang ang pamilya ko ay mahimbing pang natutulog. Kahit pagod na pagod ako sa maghapong pagbubuhat ng mga kahon ng frozen products, hindi ko kailanman ginawang magreklamo sa kanila dahil mahal ko sila. Sabi ko sa sarili ko ay darating din ang araw na matutulungan ko din ang mga kapatid ko at makakatayo din sila sa sarili nilang mga paa at magiging maayos din ang lahat sa aming pamilya. Dahil nga sa sipag at tiyaga ko. Dahan-dahang lumago ang negosyo ko hanggang sa magkaroon ako ng sariling cold storage at maging major distributor sa aming area. Dahil nga sa tagumpay ng business ko, nakapag-ipon ako ng sapat na pera para bumili ng mga sasakyan. Ito ang bunga ng lahat ng puyat at pagod ko sa loob ng maraming taon na pagtitinda sa kalsada hanggang sa lumaki ang aking munting negosyo. Akala ko'y eto na ang simula ng aming masayang buhay dahil hindi na namin kailangang magkaproblema sa pera o sa tirahan. Sa kabilang banda ay nagpasya ako na ipangalan sa aking ama ang lahat ng land documents at titulo ng bahay. Ginawa ko yon para maging proud ulit siya sa mga kamag-anak na nanlait at umalipusta sa amin. Hindi ko alam na ang simpleng kilos na yon ng pagmamahal ay magiging mitsa pala ng aking paghihirap at mauwi sa isang malaking bangungot. Dumating kasi noon ang pagsubok sa buhay. Namatay si Mama dahil sa atake sa puso at simula noon ay unti-unti nang nagbago ang ugali ni na Papa at ng mga kapatid ko at naging mas lalong kampante sa buhay dahil alam nilang mayaman na kami. Naging madalas ang paglabas ni Papa kasama ang mga kaibigan niya at kung minsan naman ay hindi na siya umuwi ng maaga. Habang ako ay busy pa rin sa negosyo, madalas din siyang nasa sabungan kasama ng mga kapatid ko. Isang gabi nagulat na lamang ako nang may dalang ibang babae si Papa sa loob ng bahay na ako mismo ang nagpagawa at nagpundar. Masakit isipin na ang bahay na dapat ay para sa pamilya ay naging tirahan na ngayon ng kanyang bagong kinakasama. Nang subukan ko siyang kumprontahin tungkol sa babaeng dinala niya ay imbes na humingi ng tawad ay nagawa pa niyang pagbantaan at sigawan ako sa loob. Sabi niya sa akin wala akong karapatan sa bahay na yon dahil pangalan niyang nakasulat sa lahat ng papeles at titulo ng lupa. At anak lang daw ako. Pinagbantaan niya ako na palalayasin sa sarili kong pamamahay kung hindi ako mananahimik tungkol sa relasyon nilang dalawa ng bago niyang babae sa harapan ko. Pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa dahil sa tindi ng kawalang hiyaan na ginawa sa akin ng aking ama. Sa kabilang banda, Papa Dudut, imbis na kampihan ako ng mga kapatid ko ay mas pinaboran nila si Papa at ang bagong babae nito. Binaligtad pa nila ako na kesyo ako daw ang nagbago ng ugali porket nagkaroon lang daw ako ng pera ay yumabang na daw ako. Hindi nagtagal ay nalaman ko rin na habang nagpapakapagod ako sa negosyo, ginagamit na pala ni Papa ang pera ko para sa kanilang dalawa ng babae niya at sa mga luho nilang magkasama. Hindi ko akalain ng sarili kong ama ang siya ring kukuha ng lahat ng pinaghirapan ko nang walang kahit na anong awa. Napakasakit isipin. Nang taong inalagaan ko noong wala pa siyang anuman ay siya ring dudurog sa akin ngayong nasa itas na kami. Tapos isang araw habang may pagtatalo kami ng bagong babae ni Papa ay sumingit ang aking ama at pinalayas niya ako sa sarili kong pamamahay. Napakasakit, Papa Dudut. Pinagtulungan pa ako ng mga kapatid ko na kaladkarin palabas ng bahay. Hindi ko po makakalimutan ang gabing yon. Nakatayo ako sa labas ng sarili kong bahay habang tinitignan sila sa loob na masayang namumuhay at nagpapakasasa sa pinagpaguran ko. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut.
Isang araw habang kinukuha ko ang mga gamit ko para tuluyan ng umalis, may isang envelope akong nakita sa ilalim ng cabinet sa sala. Doon ko natuklasan na ang babaeng dinala ni Papa ay ang dating karelasyon na pala niya bago pa mamatay si Mama. Ibig sabihin ay pinagtaksilan pala ni Papa si Mama. Kaya siguro namatay sa atake sa puso ang aking ina dahil siguro sa puot sa kanyang asawa. Sa puntong yon, nagpa siya akong bumangon. Hinayaan ko na kay Papa ang naipundar kong bahay and after all ay ama ko pa rin siya. Kahit na gano'n ang naging ugali niya noong yumaman at umasenso ang buhay namin. Don't get me wrong, hindi naman babaero ang papa ko. Nung mahirap pa lamang kami, tapat naman si Papa kay Mama, yung mga kapatid ko naman ay mabait naman dati. I guess lahat ng tao ay nagbabago kapag nagkaroon ng pera at kayamanan. Natuto na ako sa mga naging pagkakamali ko sa aking buhay. Sa huli nagpasya na lamang akong bumili ng bagong bahay sa Cebu City na nakapangalan mismo sa akin. Yung negosyo kong distribution ng frozen foods ay iniwan ko na sa pamilya ko sa pangangasiwa ni Papa at ng babae niya. Hinayaan ko na kasi. Nagpakasal na rin naman sila. Nagtayo na lamang ako ng bago kong negosyong mini supermarket dito sa Cebu City, malayo sa probinsya ng aking mga magulang. Napatawad ko na rin ang mga kapatid ko at nagkaayos na rin naman kami. Pero lumayo na ako sa kanila dahil gusto kong bumangong muli sa aking buhay at magsimulang muli ng panibago kong pag-asenso. Papa Dudut, ito lamang ang may babahagi ko sa ngayon. Sana po'y mabasa mo at mapiling i-upload. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Medea. Maraming salamat Medea sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Tama ka na may mga pagkakataong binabago ng pera at kayamanan ng ugali ng ibang tao. Pinaiiral kasi nila ang ganid at pagiging gahaman sa pera. Tamang naging desisyon mo na lumayo ka na sa kanila. Total ay naiparanas mo naman na sa kanila ang buhay na asensado at panahon naman para intindihin mo ang iyong sarili. Wala na silang maisusumbat sa iyo kasi kahit na nagkamali ka sa ilang desisyon mo sa buhay ay dumating ka naman sa point na nakabangon ka at natulungan mo naman silang maiahon sa kahirapan. Kung nagbago man sila, hayaan mo na. Intindihin mo na lamang ang buhay mo. Lalo kang magpursige na lampasan ang unang achievement mo. Basta palagi mo lang tatandaan na kahit nasagana na ang iyong buhay ay matuto ka pa rin tumapak sa lupa at lumingon sa iyong pinanggalingan. Huwag mo pa rin kakalimutan na maging makatao at maging matalino sa paghawak at paggamit sa perang pinaghirapan mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.